So, dito tayo sa taas mga buddy. Pailawin muna natin. Boom! So, dito tayo nag-culture ng dap niya. Yun yung planggana natin ginamit. So, dumami na sana yun mga buddy. Pero, sa kasamaang palad, na busy tayo last month. Yung last month, na busy tayo. Hindi natin ito naalagaan dito mga buddy. Napakadami na sana ang dap yan mga buddy. Para nakalagay sa planggana. Kaya, nag-decide na lang ako na yo, what's up mga buddy? Happy Sunday! So, andito tayo sa farm mga buddy. As usual. And nagre-reset si Buddy Ken, aka Agaw. Labta na po na mo ba? Mamatay na po na. So, meron tayo ditong mga singga na pangdigba. Ano? Mga going 3MB pa lang to mga buddy. And ayan, tulong-tulong na kami dito para meron kami panglaro sa mga susunod na buwan. Kasi puro na lang kayo benta. Ayan o, puro benta. Walang laro-laro. Dito rin si Buddy Roach. Natin na natin si Buddy Joe Marie. So, ayan. Tignan nyo naman mag-reset. May isda yan mga buddy, oh. Ganyan mag-fully water reset. Yan o, may isda yan o. Oh, yan na lang natin ang tubig. Tapos, repilan na ng tubig. Galing dito. So, stock water yan mga buddy ng ilang days. Weeks pa nga siguro. Para paniguradong hindi na mamatay yung ating isda. Ayan o. Singa Blue. Asan na yung isla dito? Tumalo na. Ay, ayan pala o. Ayan o. So, dito rin sa kabila. Pakita rin natin. Singa Blue yan. Oh, kita mo naman mag-reset yan. Pro na pro. Kaya nakaliit yung tubig oh. Tangina, mamatay na naman yung singga. O, sanggala ka talaga. So, yan muna natin si Buddy Ken. Meron tayong papakita dito. Dito pala mga buddy, pailamin natin. So, dyan is, yung gagawin natin today is ipo-pull out to lahat. Hindi naman ipo-pull out. Tanggalin lahat ng tubig kasi wala namang matinang isda dyan. Tapos, yung dalawang compressor, yung dalawang LP100 dito kasi apat to dito mga buddy. Nakita ko sa inyo. So, apat yung LP dito. Ayan, yung sa baba is para dito sa mga black box. Yung tatlo naman is para dito sa tank. Dito lahat hanggang dun sa dulo. Ayan. So, tatlong LP100 yung nagda-drive dito mga buddy. So, ang gagawin natin, ititira na natin tong isa. Tatanggalin natin tong dalawa kasi yung isa ililipat natin dun sa harap. Kasi sobrang hina na ng compressor dun mga buddy. Hindi na niya kaya sa sobrang dami ng setup dun mga buddy. Tatagtay na yung isa doon. Tapos yung isa ililipat natin to sa taas kasi binuhay na natin yung setup natin dun sa taas. Ikakat lang natin tong dito banda sa may canister. Ayan, lalagyan natin ng end cap para kung sakaling gagamitin ulit natin yung compressor mga buddy is mabilis na natin maikabit kasi hindi naman talaga natin totally pinutol yung setup. Tapos dito is ayan, may nagsima tayo na dito mga buddy. Ayan, gagawin natin dyan, i-reset natin tong mga black box na dito. Hindi naman lahat, magkukuha lang tayo ng portion dito ng black box. Tatanggalin natin yung mga isda, papalitan natin ng mga p-dart kasi magsaselect na yung p-dart na pang release. Yan yung target natin this week. Pero unahin muna natin itong mga tank dito mga buddy. Lahat yan tatanggalin lahat ng tubig, tapos lilinisan, tapos babaliktad lang yung aquarium para hindi malagyan ng dumi mga buddy, para anytime na gagamitin na natin is available na siya at malinis na. Lahat to mga buddy, pull out lahat yan. Yung natitira lang doon ang ititira natin. Actually, nireset na namin to kagabi ni Buddy Joe Marie. Ayan, malinis na yan lahat kasi lalagyan natin yan mamaya
ng albino full red na galing Vietnam. So naparami na natin yung ating albino full red, yung AFR natin. Tapos dito na side, may mga okay na rin dito. Ay, okay na pala talaga dito. Pwede na talagyan. Kaso nga lang, may leak na mga tanks. Isa dito. Ayan, 2, 3, 4, 5. 5 aquarium yung nag-leak. And kailangan natin yan i-repair mga body. Supposedly, kahapon pa yan. Pero naubusan pala tayo ng silicone. Kaya bibili na lang tayo mamaya kung sakaling makabili tayo. And dito, magre-reset din tayo ng mga aquarium dito kasi meron din tayong ilalagay dyan na isda na i-groom. Baka single din mga body kasi marami tayong single na paanak ngayon. Tapos yung mga feeder natin, ayan. Yan yung ilalagay natin sa black box or baka dun sa cement pan kasi may mga bakante tayong cement pan dito mga body. Ayan. Tapos, magsaselect din pala tayo ng mga breeder na female nandito. Ano, mga breeder na female na feeder. So, magse-select tayo ng mga female, nanyan no. So, marami dito, puro female to mga body. So, pipili tayo ng mga 20 to 30 pieces ng mga female para sa panibagong breed natin mga body. Ayan, ito female dito. Ayan. Magre-reset tayo. Ay, hindi naman magre-reset. Dadagdagan lang natin yung mga breeders natin dito. Kasi yung iba is pinull out na natin. Mostly pinull out na yan. Silabasan na nga sila oh. So, ibabalik natin yan dyan sa loob para mag-breed na naman tayo ng mga panibagong breeders ng feeder. Tapos dito tayo sa kabila mga buddy. Ito na cement pan is reset na to. Yung 4 na yan mga buddy is na-reset na ni Body Repair. Including dun isa tsaka dun sa kabila. May mga na-ready na tayong cement pan para sa panibagong i-grow out ng mga isda for show. Pero dito is lalagay natin dito mga fry ng feeder. Actually meron na nga itong laman eh. Ito mga yung andun ilagay natin dito para matutukan natin mga body. Kasunod to na batch ng feeder. Hindi pa to na-select. Isa-select pa lang tayo. Dito naman mga fry ng feeder. Ayan o, mga fry. Mga bagong batch ng fry. So dito tayo sa setup. Ito tayo mga body. Ayan, may mga hatchery tayo ng BBS. Ayan, for yung BBS na yan mga body is para sa mga ginugroom natin na isda for show. And then dito sa baba, ayan, para naman sa lahat ng isda dito sa farm na hindi kaya supplyan doon sa taas. Yung mga pang mga growouts natin, yan natin kukunin yung mga BBS nila. Kasi ito, mas maramihan tong timpla dito eh. Tapos yung isda, papakita na rin natin dito mga body. Ito na yung mga singga natin na ginugroom. So, malalapad na talaga sila mga body. And yung iba dito is pwede lang ilaro. Pero alanganin lang kasi sub-adult na to mga body. Unless meron na mga sub-adult, pwede na to siya ilaro mga body. Pero yung iba dito is dito pwede malaro kasi nabulag. Gagawin na lang natin breeder to. Pero maganda itsura niyan oh. Kita niyo itsura niyan. Delta. Bulag nga lang. Ito, Delta din, mga Singa Blue. Ayan, marami tayong Singa Blue ngayon na paanak and grow outs. Ito, mga Singa Blue din to mga body. Ayan, Singa Blue. Napakadaming Singa Blue. Ayan, kita niyo yung mga body size. And katawan ng ating Singa Blue, ang lalapad na. Ayan o, ang popogi. Kita nyo yan. Oh, diba? Yan, ito mga EBT na male. So ito yung ihulog natin dun sa tank. Isa-isa. So ito na yung na-select ni Buddy Jomari ng mga albino blue topaz mga body ng mga males. So naka-schedule yan para dun sa ihulog natin sa mga aquarium. And dito meron tayong mga ginukulong pa rin dito ng mga singga. Ayan o, agroy, ang pogi, diba? Nakatago lang yan sa lumot na aquarium. Same as dito. Ayan o. Yung diskarte sa pag-room mga buddy, tuturo ko na sa inyo. Hindi naman talaga kailangan na
sobrang linis ng tank. Tulad nito mga buddy. Kaya yan, puro lumot na yan mga buddy. Hindi natin yan kinukuskus. Kasi good bacteria yan mga buddy. And dyan namamahay yung mga good bacteria. Pero yung tubig dito mga buddy is sinasipon natin yan at least twice a week yung pagsipon. Tulad yan nung tinatanggal natin yung mga excess na pagkain, yung mga poop ng isda. Yung kasi nagkukos ng ammonia kaya nagkakasakit yung ating isda. Nagkaka-fin rot. Minsan naman is nagwa-white spot dahil sa tubig. And then yung pagkain naman mga buddy is saktuhan lang. Maraming BBS mas mabuti. Pero wag masyadong madami papakain. Yung diskarte sa pagpapakain ng BBS mga buddy is pakonti-konti lang. Pag naubos, dagdag na naman hanggang sa mabusog yung isda. Itigil nyo na pag nabusog na. Kasi wag mo na rin masyadong damihan kasi mabobloated yung isda. And tendency niyan is hindi sila matunawan. Probably mamamatayin mga buddy yung inyong mga alaga. Kaya marami nagtatanong sa atin, ba't namatay yung aking isda mga buddy? Kasi malinis naman yung lalagyan ko parati ako nagsasipon. Maraming factor dyan mga buddy. Pwedeng bloated dahil sa nasobrahan sa pagkain or nasobrahan sa linis mga buddy, which is not good din na sobrang linis talaga ng tank. Kailangan meron din natitirang mga good bacteria, mga beneficial bacteria mga buddy para maging healthy yung ating mga isda. At meron tayong mga show grade dito na P-Dirt. Ayan, available yan mga buddy. Kung sakali naghahanap kayo ng show grade na P-Dirt, ayan, napakalaki ng katawan. Ready to show na mga buddy. Ayan. Oy, oy, oy. Napakalaki. Dito rin. Meron tayo dito. Ayan o. So great.